Miami Heat, naramdaman na ang kahirapan. Butler suko na, nag-viral ang pag-uusap ni LeBron at Jeanie Buss. Lagot si LeBron kay Savannah. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Ang star ng Miami Heat na si Jimmy Butler ay may kumpiyansang walang katulad sa NBA at siya ay may bawat dahilan para rito. Ngunit ngayong season, walang puwang si Butler na magsalita habang nag-aagawan ng Heat na makahanap ng tamang posisyon. Kasunod sa kanilang pagkatalo, inilahad ni Jimmy ang kalagayan ng team at ang kanilang posibilidad para sa mga susunod na laban. Feeling ko, bawat koponan sa liga ay may mga player na naglalagay ng bola sa basket. Marahil ang iba ay medyo mas magaling kaysa sa iba o sa ibang paraan, sabi ni Butler sa post-game interview. Hindi ko pa alam kung sino ang susunod na haharapin namin, pero sino man ang lalaruin namin, garantisadong mayroon silang player na mahusay mag-score ng bola sa high level. At kailangan naming gawin ang mas mahusay na pagbabantay sa mga individual na ito bilang isang koponan at hindi pababayaan ng mga tao ng ganun-ganun lang. May oras pa naman, pero paksyet, wala na yata kaming maraming sapat na oras. Ang pagkatalo kahapon at ngayon ay pangatlong sunod na pagkatalo na ng Miami at nagtulak sa Heat sa ika-8 seed sa Eastern Conference. Siyempre bagaman nakarating ang Heat sa finals bilang ika-8 seed noong nakaraang season, mas madali sana ang kanilang daan kung nakamit nila ang ilang pwesto sa mas mataas na pwesto sa standing. Ngayon, muli nilang natagpuan ang kanilang sarili na lumalaban para iwasan ang play-in tournament para sa pangalawang sunod na taon. Dahil may kunting natitirang panahon na lang sa season, maaaring nakakandado na ang Heat sa 4-8 range sa silangan. Subalit depende ito kung saan sila eksaktong magtatapos na maaaring makapagpabasag o makapagbigay sa kanila ng pag-asa sa playoff. Bagaman, kung nakuha nila si Damian Lillard noong summer, maaaring mas maganda sana ang kanilang kalagayan ngayon. May regrets ba ang Miami Heat sa pagpapaliban kay Damian Lillard? Hindi mo maaaring baliwalain ang isang koponan na may Jimmy Butler at Erik Spoelstra, ngunit mukhang napakahirap ang kalagayan ng Miami ngayon. Habang pinapanood nila ang mga elite na teams tulad ng Celtics at Bucks na naging hot sa huling bahagi ng season, nagkaroon sila ng problema sa pakikipaglaban sa kanilang mga paghihirap. Ang naging resulta nito ay pag-aalburuto sa loob at labas ng basketball court. Maaring maiwasan sana ng Miami Heat ang ganitong sitwasyon kung nagkasundo sila sa isang deal para kay Damian Lillard nitong nakaraang summer. Pagkatapos na espesipikong banggitin ni Lillard na ang Miami Heat ay ang kanyang nais na destinasyon, inaasahan ng karamihan na sa Heat magtatapos ang deal sa isang trade na magbubuklod sa kanya kasama si Butler at Bam. Sa halip, nagpakatatag ang Heat sa kanilang mga role players at sumugal sa mga tulad nina Caleb Martin, Jaime Jaquez Jr. at sa huli ay kinuha si Terry Rozier para itaas ang level ng koponan sa top 3 spot sa East. Ngunit ngayon, si Jaime Jaquez lamang ang talagang nagtrabaho para sa kanila at ang mga na-injured na sina Terry at Martin ang sumira sa kanilang kahandaan. Isama ang mga concern na ito sa pagtaas sa kompetisyon sa silangan at madaling makita kung bakit walang susugal sa Heat sa taon na ito. Nang walang Lillard o anumang tunay na superstar guard na magpapalakas sa attack, maaring magkaroon ng problema ang Heat sa pagsabay sa ilang mga matitinding kalaban sa liga. Ngunit muli, iyan ang iniisip ng lahat noong nakaraang taon ng gulatin ng Miami ang lahat at talunin ng Bucks na hawak ang top seed sa daan patungo sa finals. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nasa likod na nila at ang mga pag-asa na maulit ito ay unti-unting bumababa araw-araw. Sa ibang balita naman, may mga mata na tumaas noong isang araw sa laro sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks. Hindi ito dahil sa aksyon sa basketball court, ngunit sa labas nito. Si Jeanie Buss at Linda Rambis ay kasama si LeBron James
nang sila ay umupo sa tabi ng court at isang fan ngayon ang nagbahagi kung ano ang kanilang pinag-usapan. LeBron James, maligayang pandaigdigang araw ng kababaihan. Jeannie Buss at Linda Rambis, salamat. LeBron James, kayo ang dalawang pinakamalakas na babae sa mundo ng sports. Kayong dalawa ay deserve nito. I do like chilling with people. I think it's a cool vibe to go chill on the beach and like, hit the water. That got me cool like that. But New Year, yes. Noong March 8 ay isang International Women's Day at ito ay mabuti sa bahagi ni LeBron na bumati sa kanilang dalawa. Talaga namang sila ay dalawa sa pinakamalakas na babae sa mundo ng sports. Si Buss ay naging gobernador ng Lakers mula pa noong 2013 at noong 2020, siya ay naging unang babaeng may kontrol na may-ari na dinala ang kanyang team tungo sa isang kampyonato. Si Rambis, samantala, ay isang malapit na kaibigan ni Buss at kasalukuyang may titulo bilang Executive Director of Special Projects sa Lakers organization. Siya ay kinuha para magtrabaho sa departamento ng marketing ng Lakers ni Dr. Jerry Buss noong 1970. Ang kanyang asawa at dating NBA player na si Kurt Rambis ay isang senior basketball advisor para sa Lakers at ang dalawa ay tila may malaking impluensya sa likod ng eksena. Ang relasyon ni James kay Buss at sa dalawang Rambis ay inulat na hindi laging maganda, ngunit ipinakita ng 39-year-old na player ang pagmamahal sa dalawang babaeng ito. Ngunit ang mga fans ay nag-react sa clip na ito. Nang kumalat ang unang video clip, nagbiro ang mga fan ng NBA tungkol sa posibleng problema ni James pag-uwi. Ngayon, nag-react sila sa fan na nagbahagi kung ano talaga ang usapan. Isang nagpuri kay James para sa pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa mga babae. Isang fan rin ang nagsabi ng nakakatawa na dapat ipakita ni James ang clip na ito kay Savannah. Meron ring isa ang nagsabi na sinabi ni James na itakwil na si Darvin Ham bilang head coach. Isa rin ang nagbiro na ito ang dahilan, kaya tinawag si James ng iba bilang isang GOAT. Lumabas ng arena na puno ng kasiyahan sina James, Buss at Rambis. Bagamat hindi nakalaro si LeBron sa laro laban sa Bucks dahil sa injury sa bukong-bukong, ang Lakers ay lumabas na panalo sa 123-122 para mapa-improve ng team ang standing. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.